O ano, iiyak-iyak ka na naman. Andito ka na naman sa channel ko para maghanap ng mga bagay na maaari mong gawin. Iniwanan ka, hindi mo alam kung bakit. Pinagpalit ka, hindi mo alam kung bakit. Ginawa mo naman ng lahat. Ginawa mo naman ng mga bagay na alam mong makakapagpanatili sa kanya. Pero bakit ngayon? Umiiyak ka. Bakit ngayon? Nandito ka na naman. So, ano ba yung maaari niyong gawin? Upang sa ganon, muli kayong habulin ng isang lalaki. O may paraan pa ba para mangyari yon? Kasi, ang hirap eh. Kayo lagi ang habol ng habol eh. Kayo lagi nagmamakaawa na manatili sa inyong isang lalaki. Well, sa video ito mga kamama, i-share ko sa inyo ang ilang mga bagay na pwede niyong gawin upang habulin naman kayo. Kayo naman ang habulin ng isang lalaki. So mga kamamay, isa lang palagi hinihiling ko eh. Simple lang naman at wala namang pumbayad. If ever na nagugustuhan nyo yung mga love advice na i-share ko sa inyo dito, gaya nito, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment dito. So doon pa lang sa mga bagay na yon, masayang-masaya na po ako at malaki na po ang maitutulong niyan dito sa ating munting channel. So kung handa na po kayo, huwag natin masyadong patagalin kasi bigat sa nararamdaman eh, bigat sa damdamin. Okay, kung alam mo na lumalayo na sa iyo yung isang lalaki. So, sige, umpisa na natin. Ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang muling maghabol? Muli again, muling maghabol sa inyo ang isang lalaki. So, number 1, magpaganda, mag-ayos kahit palagi kanyang sinasaktan. Yes, mga kamamay. Kaya ka iniwan ng isang lalaki, hindi na siya masaya eh. Nawala na yung attraction. Nawala na yung pagkahumaling at pagkaakit niya sa iyo. Ang tanong, bakit? Kasi hinayaan mo eh. Hinayaan mong malosyang ka. Hinayaan mong tumaba ka. Lamon ka kasi ng lamon eh. Hinayaan mong mawala yung aroma mo. Yung amoy mo, pinabayaan mo. Hindi ka na masyadong nag-aalaga ng sarili. Kung dati-rati, pagkaka-out mo ng trabaho, naliligo ka pa, nag-half-bath ka pa, ngayon hindi na eh. Kung dati-rati, paggising mo sa bahay, okay? Nagsusuklay ka pa, nag-aayos ka pa, nagpupulbo ka pa. Ngayon, hindi na eh. May panis na laway ka pa. So, hindi na ako magtataka kung bakit iiwanan ka ng isang lalaki. Kung sarili mo na nga, hindi mo maalagaan eh. Kung sarili mo na nga, hindi mo pabigyan ng oras. Hindi mo pabigyan ng atensyon. Mga kamamay, kung ang isang lalaki ay lumayo, ipinagpalit ka, iniwanan ka, anong paraan para habulin ka? Siyempre, muli kang mag-ayos. Mag-self-improve, mag-diet, mag-dieta, mag-exercise. Ibalik mo ang tambok ng puwet mo. Diba? Kung sabi mo nga dati, kaya nahumaling sa iyo ang partner mo dahil nahumaling din siya sa ganda ng kurba mo, sa ganda ng katawan mo. Pero bakit ngayon? Pinabayaan mo, kaya anong nangyari? Naging coke-in-can ka na, sayang naman. Napakaganda mo pa, kaso ang katawan mo. Laki na eh. Ibalik mo muli, mag-ayos ka, magpaganda ka, hindi malayo muli mong makuha ang puso niya. Dahil nakuha mo na siya eh. Diba? Nahook mo na siya. Pinabayaan mo lang kaya naghanap ng iba. Sigurado ako muli kang hahabulin pag nakita niya na muling bumabalik ang alindog mo. So gawin mo po, kahit sinasaktan ka niya, kahit stress ka na, magpaganda ka, mag-ayos ka, magpa-sexy ka, makakatulong po yan upang muli kang habulin ng isang lalaki. Okay, malinaw tayo dyan. So number 2, ipakita mo na mas lalo kang naging masaya simula nang lumayo ka. Yan mga kamamay. Sabi ko nga, kung masyado ng toxic ang inyong relasyon, masyado na siyang garapalan kung manloko, nagpapalit ka na, nakikita mo kung sino-sinong mga babae ang kasama, gumigimik, ang nakaka-chat. Mga kamamay, anong dapat mong gawin? Lumayo ka sa kanya at ipakita mo na mas nagiging masaya ka kapag malayo ka sa kanya. Para sa ganun, mag-isip siya kung anong dahilan kung bakit nagagawa mong ngumiti, nagagawa mong maging blooming at maganda habang malayo ka sa kanya. Mararamdaman niya na parang siya talaga yung problema sa inyong dalawa. Na ikaw, dinadamay ka lang niya sa ka-stressan ng buhay niya dahil sa wala siyang magawa. Diba? Dahil sa toxic siya. Kaya dapat mong gawin, maging mas masaya ka, ipakita mo sa kanya na ang laki ng pagbabago mo, ang laki ng improvement mo, simula nang lumayo ka sa kanya. Yung pagiging masaya, huwag kakalimutan. Makakatulong yan para makita ng isang lalaki na siya talaga ang problema sa inyong relasyon para lalo siyang habulin ka, para lalo siyang magbigay ng oras sa iyo, para lalo siyang mag-invest ng oras sa iyo at habulin ka.
Okay, so malinaw yan mga kamamaya. Kailangan ipakita mo yung kasiyahan mo sa iba o sa paglayo mo. Right? So next, makipaghiwalay sabay no contact rule sa kanya. Ito yung sinasabi ko eh. Kapag masyado ng toxic ang isang lalaki, makipaghiwalay na kayo. At the same time, mag no contact rule. Wala na kayong message pa yung iba dyan eh. Aalis na't lahat. Sasabihin pa eh. Oy, alis na ako. Wag mo na akong habulin ha. Tapos hindi naman naalis. Nandun pa sa may pinto. Huwag nyo na sabihin. Kung aalis kayo, mag no contact rule na rin kayo. Para sa ganun, wala nang pasabik-sabik pa. Ayan, ang nangyayari, parang pinahahabol nyo pa eh. Pinaalam nyo pa eh. Aalis kayo, sabihin nyo pa. Makipaghiwalay kayo, mag no contact rule kayo. Kayanin ninyo. Diyan yung makikita kung talagang kailangan kayo ng isang lalaki o hindi. Di ba? Ang nangyayari, ipapaalam pa kayo. Tapos pag hindi kayo pinigilan, kayo pa yung napipressure sa inyong sarili. Di ba? Pag hindi kayo pinigilan, kayo pa yung nagmumukhang tanga. Kaya please mga kamamay, kung sa tingin ninyo, napapabayaan na kayo ng isang lalaki, kung sino-sino nang binibigyan ng oras ng isang lalaki, tapos kayong asawa, hindi man lang mabigyan, makipaghiwalay na kayo, tapos mag-no contact rule kayo. Tingnan natin kung may halaga pa ba kayo. At yung hindi kayo hinabol, tanggapin nyo na yung katotohanan. Kamamay, ako yung asawa, pero bakit di ako hinahabol? Mas gusto pa niyang habulin yung ibang mga babae. Well, hindi natin masisisi yung tao. Mamaya, naging toxic ka din sa kanya eh. Kaya pala siya naghanap ng iba. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo mga kamamaya, maging mabuti kayo sa inyong karelasyon para walang maging dahilan kung bakit kayo iiwan balang araw. Kasi kung hindi kayo magiging mabuti, hindi man ngayon, pero handa kayong iwanan ng mga yan pag nakakita yan ng mas maayos. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, makipaghiwalay na kayo at mag no contact rule para sa ganun, habulin kayo ng isang lalaki. So next, huwag ka munang mag-reply sa mga oras na gumagawa siya ng kasalanan sa inyo. Yes, mga kamamay. Kung sunod-sunod na yung kasalanan, sorry, pero hindi naman siya tumitigil. Pag ganyan, mga kamamay, pakita mo na hindi ka na interesado sa kanya. Huwag ka nang mag-reply. Diba? Huwag ka nang kumontak pa sa kanya. Mas mag-focus ka na lang sa sarili mo. Alisin mo na yung pakialam mo sa kanya. Alisin mo na yung paki mo. Ayahan mo na siya. Huwag mo na siyang habulin pa. Okay? Pakita mo sa kanya na hindi ka na interesado sa kanya. Handa mo na siyang iwanan anytime. Kapag naramdaman niya na parang hindi ka na ganun ka-affected sa nangyayari, sa mga ginawa niya, ma-alarm yun. Hahabulin ka nun. Sigurado ako yun. Sigurado ako na hahabulin ka niya sapagkat hindi ka na niya ma-feel eh. Okay? Hindi ka na niya maramdaman. Pagka ganun, iisipin na baka meron ka ng ibang binibigyan ng oras. Kaya ang dating sa isang lalaki, hahabulin ka. Baka kasi mamaya, okay? Mawala na talagang oras mo sa kanya, mapunta na sa iba at hindi niya hahayaan yun. At kaya sinama ko yun sa mga tips na to ngayon kasi makakatulong yun. Okay? Huwag muna kayo mag-reply kung gumagawa o nakagawa siya ng kasalanan sa inyo. So next, gawin mo yung reverse psychology kung nanlalamig na siya. Yan nga mga kamamay. Kapag ang isang lalaki meron ng binibigyan ng oras, pinaglalaanan ng oras na iba, talagang manlalamig yan sa inyo. Kasi unti-unti niyang babawasin, isusubtract yung oras niya para sa iyo papunta doon sa kanyang bago. Which is masakit yun at ramdam na ramdam mo yun. Kaya ang payo ko, gawin mo or do the reverse psychology kung kinakailangan. Para sa ganun, hindi lang ikaw ang makaramdam ng kakulangan. Kung ano mang binibigay sa inyong oras, yun lang din ang ibigay ninyo. Kung nagiging masaya siya sa iba, pakita mo rin na masaya ka. Diba? Kung kaya ka niyang tiisin mo rin siya. Para magtaka at magtanong din siya. Bakit bigla na lang kayong nagkaganyan? Sa kabila ng pagiging busy niya sa iba, bigla ka niyang hahanapin. Bigla ka niyang hahabulin. Bakit? Kasi binaba mo eh. Binaba mo yung volume ng pagmamahal mo at ginaya mo lang din siya. Kaya talagang magtataka at muli ka niyang hahabulin kasi maaari kang mawala. Maaari kang lumayo. Maaari kang mawala na parang bula kapag hindi niya tinigilan kung ano yung ginagawa niya o kapag hindi siya nagbigay ng wasto at maayos na oras sa iyo. Kaya napakahalaga ng reverse psychology pagdating sa isang relasyon upang makita niya kung ano ang kulang, okay, na hindi niya maibigay sa iyo. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan niyo pong gawin upang muling maghabol sa inyo ang isang lalaki. So hopefully nag-enjoy po kayo at nagustuhan niyo ang ating tips for this
for this day. So if ever na nagugustuhan nyo, mag-comment lang po kayo kung may katanungan, mag-like, mag-subscribe, wala namang pong bayad kasi malaking tulong po yan pagdating sa ating munting channel. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.